Ang taong bayan tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Yung pork barrel noon, napakasimple eh. Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito hindi eh. At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila, at talagang yumayaman ang politiko dahil. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong pahayag ni Madam Malu Tikia. Dito nga po sa nangyayari pa rin pong korupsyon sa ating bansa. Na kung saan mga kabayan, yung flood control issue, isa lamang po sa napakarami pong ginagawang kabalbalan ng gobyernong ito. At ayon na rin po kay Madam Tikia, ito pong korupsyon na nangyayari sa ating bansa, meron pong nagdisenyo. Kasi mga kabayan, kung iisipin po natin yung korupsyon, hindi lang po sa flood control Meron pong korupsyon sa paggawa ng mga housing project, may korupsyon po doon sa agriculture, may korupsyon po doon kung saan-saan mga kabayan. Na yung korupsyon na yun mga kabayan, ang lagi pong involved doon, si Saldico. Di po ba napakatindi? Isipin mo sa lahat ng korupsyon, nababanggit po yung pangalan ni Saldico. At sa pagbanggit nga po ang pangalan ni Saldico, dawit na rin po dito yung pangalan ni Romualdez mga kabayan. Dahil siya po ay pinangalanan po ni Sergeant Gutesa na siya pong binababagsakan ng mali-malitang may laman na milyon-milyong piso mga kabayan. At kung susumahin nga po in total, ang nanakaw po sa ating bansa ay umaabot po sa lagpas 1 trilyon. Mantakin mo mga kabayan, 1 trilyon ang ninakaw sa ating bansa, tapos sasabihin wala pong mastermind. Meron pong mastermind dyan mga kabayan. At yung mastermind mga kabayan, hindi po pwedeng yung engineer lang. Hindi po pwedeng ang mastermind yan, yung congressman lang. Meron pong mas mataas dyan. Bakit? Makakakilos po ba yung mga district engineer? Yung mga empleyado ng COA at empleyado ng DPWH kung wala pong basbas ng mas mataas po sa kanila. Kaya po pala pinapalakihan taon-taon mula 2022 yung budget ng DPWH dahil po doon po ang pinakamalaki ang kubrahan ng pera. Ngayon po mga kabayan, kung sasabihin po ng marami ng ilan na hindi, wala ang ano diyan, mastermind diyan, yung mga diskaya, abay nagkakalokohan po tayo. Yan nga po yung tulad ng sinasabi po ni Tito Soto na ang pinakatingin daw ng taong bayan, ng mastermind, ng mga diskaya, nagkakamali po kayo. Wag po kayo naniniwala sa sinasabi po ni Soto na ang pinaka most guilty daw po ay ang mga diskaya. Inililihis po ni Soto. Inililihis po ni Soto na matumbok po yung kanyang kumpare na si Romualdez. At ako'y naniniwala sa sinasabi po ito ni Ma'am Malu Tikia na meron po talagang nagdisenyo, nagplano ng korupsyon na ito. O ito mga kabayan, panuorin po natin yung matinding paliwanag po dyan ni Ma'am Malu, ni Professor Malu Tikia, patungkol nga po dyan sa kung sino po yung nagdisenyo ng malawakang nakawan sa ating bansa. Panoorin po natin ito mga kabayan. Parang bumalik tayo doon sa last year na kung maalala nyo po ay pinagmalaki yung 5,500 na mga natapos na flood control after ng ilang buwan. Parang
Halos ganito rin yung panahon po, Prof, no, nang makita natin ang malawakang mga pagbaha dito naman yun sa area ng Luzon, and this time abay yung second na may pinakamalaking pondo aside sa Bulacan daw yung top ang Cebu area. Abay, grabe po yung lawak ng pinsala, dala ng Tinyo, at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, abay binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, alam mo, Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, no? Usually, pag sinabi nating Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na nakikita. Nakita rin natin yung mga sasakyan na halos nagka-rumble-rumble at nakapatong sa isa't isa. Never tayo nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion. 26 billion. Ilan? 26 billion yung sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos diyan sa, again, flood control. Parang hindi yata naman nagawa ng maayos, no? So, ako ang parati ko nang sinabi nung ang focus nasa Bulacan, tingnan nyo ang lahat ng probinsya. Kasi kung Bulacan lamang, dinadaan tayo dito tayo tumingin Dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagfa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. So, imagine mo ito nangyari sa Cebu. Nakakapanlumo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay? Pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo kalam sa sikmura, gutom. At ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Talagang nakamamatay ang korupsyon, Prof. Isa ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito na crime against humanity rin? Ay, ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity for the simple reason na ang gobyerno na andyan, nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo, nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan at karapatan para ang pamahalaan ang mag-govern sa atin, no? Pero ang nakikita natin dito talagang pabaya na sa atin, no? Nakakalungkot dyan sa Cebu kasi hindi mo naramdaman na naman ang gobyerno. Tahimik ang gobyerno ngayon lamang Thursday. Nagsalita tungkol sa nangyari nung Lunes. Hindi ko maintindihan kung ganun na lang ba at hindi na natuto sa mga sakuna na nangyari nung una. Kasi kung ganyan ng ganyan tayo at hindi tayo nag-i-improve, may maling-mali ang pag-handle sa mga ganitong sakuna. Sabi nga nung isa na nasalanta, no, hindi sana disaster kung yung mga taxes na gamit ng tama. Ngayon, naging disaster kasi akala namin proprotektahan kami at dahil ang aming taxes ay ginamit para sa mga proyektong iba't iba, ay hindi rin pala nangyari, no? Critical rin dyan yung pagkakalbo ng highlands, ng hinterlands ng Cebu. Critical rin yung mabilis na urbanization
na nakita mo brown ang tubig at nanggaling sa mga lugar na halos kalbo na. So, nakakalungkot 'yon.